magandang araw sa ating lahat. Tayo po ngayon ay muling magkakasama-sama sa kabila po ng mga nagdaang mga araw na tayo ay abalang-abala. Ang inyo pong lingkod ay nakaranas ng ilang araw sa ospital ng pagkakasakit. Subalit, napakabait po ng Panginoon sapagkat muli po ay binigyan niya ako ng karapatan at pagkakataong muling makasama kayo sa pagkakataong ito. Tayo po ngayon ay nasa ika-12 ng topic, ang pag-ibig at katarungan, ang dalawang pinakadakilang mga utos. At siyempre po, kagaya ng ating nakagawian, natin po munang babanggitin ang mga pangalang ito, si Edwin Peras, Betty Luces, Marilyn Yago, Emmy Proelda, Lucero Soblatin, Imelda Valencia, Romel Serra, Emily Villanueva, Roy Primero, Cecilia Baal, Yode Avenido, Jojo Fajardo, Roberta Butabo, Margarito Abacan, Flora Quindiangan, Edgar Casihan, Venancio Marquez, Susan Narito, Renzi Romero, Cristino Emilio de la Cruz, Mary Jane Tornilla, Flor Dagos, Maria Bacan, Nestor Motea, Satu Romero, Rolando Rodriguez, Helen Peña Mora, Wilma Tison, Virgilio Polido, Leo Iborra, Marian Olpina, Nanette Banyas, Ronel Castillo, Kaadlawon JP, Andy Aldave, Romeo Tejada, Maclui Ruanto Cuento, Adia Almasco, Marlon Magsayo, Ruben Balquin, Francisca Sosa, Josan Eligido, Rowena Cajigos, Leonardo Padriquela, Ruben Rimiendo, Loida Pilipina, Nisitas Estubo, Sinaida Pagsanghan, Lea Santos, Georgie Pachismalu Pos, Mirna Medina, at lahat po ng mga sumusubaybay sa atin na hindi po kasama rito ang pangalan, kayo po ay aming binabati, lalo na po ang nasa Angono Seventh-day Adventist Church at ang Parañaque Central Adventist Church. Kami po ay nagagalak na kayo palagi naming nakakasama sa pag-aaral at pagre-review ng ating lesson. Ganon din po sa iba pa pong mga churches, sa iba pang mga individuals na palagi rin pong sumusubaybay na wala rito ang pangalan, kami po ay bumabati din po sa inyo. At amin pong ipinababatid at ipinapadama namin sa inyo ang aming napakalaking pagpapasalamat at katuwaan na kayo po ay palagi namin kasama. At kagaya po ng ating napag-usapan, tayo po ay nasa ika-12 ng topic, ang pag-ibig at katarungan, ang dalawang pinakadakilang mga utos. Tayo po muna hihingi ng tulong ng ating Panginoon. O Diyos ka pong makapangyarihan sa lahat, kami po ay muling ilan lang ng aming tinig sa inyo upang ikaw po'y pasalamatan sa inyo pong kabutihan. Salamat po sa pakikisama sa amin sa ilang mga araw na nagdaan sa aming mga buhay, mga araw ng kapaguran, ng pagkakasakit, ng mga pagsubok, mga kapighatian. Subalit kami po inyong mga kapaguran, subalit kami po inyong muling pinagaling, binigyan ng kapahingahan, ng pagmamahal, at muli pong pagkakataon na magkasama-sama kami sa pag-aaral ng inyong banal na salita sa pamamagitan po ng lesson review ito ng Solid Rock. Kami po humingi ng inyong patnubay, lalo na po kay Pastor Levi Perdon sa kanya pong pag-discuss ng topic na ito. Ganun din po mga kapatid, mga kaibigan na sumusubaybay at nag-aaral din po ng lesson na ito. Kayo po nawa ang patuloy naming makasama at hihingi rin po kami ng kapatawaran sa aming pong mga pagkukulang na nagawa sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ito po ang talatang sa uluhin sa 1 John 4:20. Kung sinasabi ng sino man, ako'y umiibig sa Diyos, subalit at napupuot sa kanyang kapatid ay sinungaling, sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakita ay papaanong makakaibig sa Diyos na hindi niya nakikita.
Ating napag-aralan na sa wakas ay tatapusin ng Diyos ang kasamaan. Subalit hindi natin maiaalis sa kasalukuyan, maraming kasamaan ang nangyayari dahilan sa panuntunan ng malaking tunggalian. Dahilan dito, napakahalaga sa Diyos kung ano ang ating ginagawa upang maibsan ang kasamaang nararanasan at patuloy na mararanasan natin unang ating kapwa. Kaya nga kung mahal natin ang Diyos, marapat na mahalin din natin ang katwiran at ang pag-ibig. Sa abot ng ating makakaya ay marapat na tayo ay naghahayag ng pag-ibig, pag-asa para sa lahat ng nakakasalamuhan natin. Ito ay isang obligasyon dapat ng bawat anak ng Diyos, sapagkat dito lamang makikilala ng lahat na tayo ay tunay na mga anak ng Diyos at naniniwalang ang Diyos nga ay pag-ibig at ang Diyos ng katarungan. Ito ang pinakadakilang kautusan, ibigin ng Diyos at ang ating kapwa. Narito po mga katanungan na ating pong pag-uusapan sa araw na ito. Number 1, matapos na makilala natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos, ano ang kanyang inaasahan sa atin? Number 2, kung ang dalawang pinakadakilang utos ay pag-ibig sa Diyos at kapwa, ano naman ang dalawang pinakadakilang kasalanan? Number 3, ano ang pinakaaasam-asam ng Diyos na makita sa kanyang bayan? Number 4, ano ayon kay Kristo ang higit na mahalaga sa ating paglilingkod sa Diyos? At number 5, sinong kapwa ang tinutukoy ng Diyos na marapat nating ibigin na tulad ng ating sarili? Balik po tayo sa question number 1. Matapos na makilala natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos, ano ang kanyang inaasahan sa atin? Sige po mga minamahal mga kapatid, tayo po'y magpapatuloy sa ating pag-aaral. Bagamat palagay ko darating sa inyo ang mensaheng ito na late ng konti dahil sa hindi lang nagkasakit si Mrs. kundi ang ating pong gadget ay kapag minsan ay talagang medyo pumapalya na ng konti. Pero sana ang Panginoon ay patuloy na mamatnubay at gumpay sa atin upang maipagpatuloy po natin ang paglilingkod na ito. So, atin na pong tutugunin ang unang katanungan. Babasahin po natin dyan sa Mateo 22:34 hanggang 40. Ano po ba ang sinasabi ng ating Panginoon? Datapot nang marinig ng mga Pariseo ang kanyang napatahimik ang mga Saduceo ay nagkatipon sila. At isa sa kanila na tagapagtanggol ng kautusan ay tinanong siya ng isang tanong upang siya tuksuhin. Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? At sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay nauwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Ayan. So, narito po, isang nagtanong sa ating Panginoon patungkol alin po ba ang mahalaga sa kautusan. At ito po ang napakagandang sagot ng ating Panginoon. Iibigin mo ang Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo, at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ito ang kinauuwian raw po ng lahat ng mga kautusan. Sa madaling salita mga minamahal, gaano man natin sinusunod yung kautusan, lalo't higit ang 10 utos, datapot hindi natin natutunan na ibigin ng buong puso, ng buong lakas, ng buong kaluluwa ang Panginoon. Ang lahat ng yan ay baliwala sapagkat ang pinakamahalaga, ang wika riyan, ang pinakadakila ay ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa-tao. Alam po ninyo, ito dapat na nais kong linawin. Meron po kasing nagsasabi at magandang pakinggan na ang sikreto raw ng kasiyahan ay makikita ron sa salitang joy. Ibig sabihin, Jesus first, pagkatapos others, then ourselves. Alam po ninyo mga minamahal, ito ang nais kong maituwid sa atin. Hindi po natin maaaring ibigin ang ating kapwa malimbang matutunan muna natin ibigin ang ating mga sarili. It's impossible.
Kaya ang wika, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Alam po ninyo, maraming mga Kristiyano, maraming mga tao, hindi natutuwa sa kanilang sarili. Hindi kursunada yung kanilang ilong, hindi kursunada yung kanilang kulay, hindi kursunada yung kanilang buhok, hindi kursunada yung kanilang mga damit. At habang hindi po natin natatanggap yan, na tayo ay napakahalaga sa Diyos sa kabila ng ating mga kaanyuan, hindi natin maaaring ibigin ang ating kapwa. Dahil po, kapag ka may tumingin sa iyo at medyo nagbulungan, ngumiti, iisipin mong ikaw ang pinag-uusapan. Di po ba? At isipin mo na ikay tinutuya-tuya dahilan maaaring sa iyong kulay o kaya sa hugis ng iyong ilong o kaya sa iyong tangkad. Yan po, magagalit ka at mag-iisip ka na hindi maganda sapagkat ngumiti nung tumingin sa iyo. Iisipin mo palagi yan. Kaya hindi mo po maaaring ibigin ang iyong kapwa. Kinakailangan ibigin muna natin ang ating sarili. Pasalamatan po natin ang Diyos ng buong puso, ng buong lakas, ng ating buong kaluluwa na tayo ay Kanyang ibinilang na Kanyang mga anak. Tatandaan po ninyo, ang kinakailangan maging mahalaga, tayo'y mga anak ng Diyos. At tayo ay inilagay ng Diyos for a special purpose. Hindi po niya inilagay tayo dito randomly. Tayo inilagay niya sa libutan ito with a purpose. At ang wika ng Panginoon, alam ko ang aking panukala na pinapanukala ko para sa inyo. Hindi kasamaan, kung hindi kabutihan at magandang kinabukasan. So, una sa lahat, dapat kilalanin po natin ang Diyos. Ibigin natin siya, pasalamatan natin siya, purihin natin siya kung ano tayo. Malibang matutunan po natin yan, we could never love others. Saan sabihin ko po sa inyo, hindi po talaga maaari. Kinakailangan tayo ay matuto munang kilalanin ang kabutihan ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, ang pagpapahalaga ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kinakailangan maramdaman mo na ikay napakahalaga sa Diyos. Otherwise, parati kang magagalit sa iyong kapwa. Sa ganon, bagamat sinusunod natin yung 10 utos, pagdating dito, magiging po tayong failure. Kaya mahalaga po na kilalanin natin na ang Diyos na may lalang sa atin mayroong napakahalagang panukala para sa bawat isa sa atin at tayo ay pinahalagahan niya ng higit sa kanyang sariling buhay. Ito ang dahilan kung bakit si Kristo namatay nang tayo'y mga mahina pa, nang tayo'y ganito pa ang anyo, namatay na si Kristo para sa atin. Hindi dahilan tayo'y gwapo, hindi dahilan maganda, hindi dahilan marami tayo'y matatalino o mataas ang ating pinag-aralan, kundi nung tayo'y mga mahina pa, si Kristo namatay na para sa atin. Tingnan pa po natin sa Kapitulo 19, talatang 16 hanggang 23. At narito lumapit sa kanyang isa at nagsabi, Guro, anong mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? At sinabi sa kanya, bakit mo tinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti, datapat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo mga utos. Sinabi niya sa kanya, alin-alin, at sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalo niya, huwag kang magnanakaw, huwag sasaksi sa di katotohanan. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina at ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng sarili. Sinabi sa kanya ng binata, ang lahat ng mga bagay na ito'y ginanap ko, ano pa ang kulang sa akin? Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal, humayo ka, ipagbili mo ang tinatangkilik mo at ibigay mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka at sumunod ka sa akin. Tatapat ng marinig ng binata ang ganitong pananalita ay umaon siyang namamanglaw sapagkat siya ay isang may maraming pag-aari. At sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, katotohanan sinasabi ko sa inyo, mahirap na makapasok ang isang taong mayaman sa kaharian ng langit. Ayan. Una po, tandaan po ninyo, ang sabi ng Panginoon, walang ibang mabuti kundi ang Diyos. Tandaan po natin yan. So, hindi tayo maaaring magmalaki o magmataas na mataas ang ating pinag-aralan o kaya tayo'y napakabuti. Tatandaan po, wala tayong anumang nagawa na napakabuti na maaari tayong irekomenda sa harapan ng Diyos.
Tayong lahat ay mga makasalanan. Subalit isang bagay ang totoo, ang Diyos mabuti. Siya ang tanging mabuti, nagmamahal, nagpapahalaga sa bawat isa sa atin. Pangalawang punto na sinasabi rito, hinihingi ng Diyos na siya ay pahalagahan natin kagaya ng pagpapahalaga niya sa bawat isa sa atin. Huwag na huwag mangyari na kung anumang mayroon tayo ay maging hadlang upang tayo'y sumunod, upang tayo'y magpasakop sa Diyos. Sapagkat imposible na tayo'y makapasok sa karya ng Diyos malibang ibigin natin ang Diyos ng higit kaysa lahat ng kayamanan sa sanglibutan ito. So tatandaan po, tayo ay pinahalagahan ng Diyos ng gayon na lamang. At ang ibig ng Diyos, pahalagahan din natin siya na gaya ng pagpapahalaga sa atin. Sukdulang ipagkaloob natin lahat ng ating mga ari-arian sapagkat ang ari-arian yan, sa totoo lang, ay pag-aari ng ating Panginoong Diyos. Itulong natin sa mga nangangailangan. At kung magkagayon, matutuwa ang kalangitan sa bawat isa sa atin. Bakit po? Sapagkat ang bawat isa mahalaga sa Diyos. So sa bawat pagpapahalaga natin sa ating kapwa, sa mga nangangailangan, nagpapakita na pinapahalagahan natin ang Diyos at ang mahalaga sa Diyos ang ating kapwa. Okay po, at ngayon naman po sa ating pangalawang katanungan, kung ang dalawang pinakadakilang utos ay pag-ibig sa Diyos at kapwa, ano naman ang dalawang pinakadakilang kasalanan? Ayan. Titingnan po natin sa mga awit 135, 13 hanggang 19. Ano po ang sinasabi? Ang iyong pangalan, O Panginoon, ay magpakailanman. Ang alaala sa iyo, O Panginoon, ay sa lahat ng salit-saling lahi. Sapagkat hahatulan ng Panginoon ang kanyang bayan at magsisisi tungkol sa kanyang mga lingkod. Ang mga Diyos-Diyosan ng mga bansa ay pilak at ginto, naghawa ng mga kamay ng mga tao. Sila ay may mga bibig, ngunit hindi sila nagsasalita. Mga mata ay meron sila, ngunit hindi sila nakakakita. Sila ay may tainga, ngunit hindi sila nakakarinig. At wala mang anumang hinga sa kanilang mga bibig. Silang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila, oo, bawat tumitiwala sa kanila. O sangbahayan ni Israel, purihin ninyo ang Panginoon. O sangbahayan ni Aaron, purihin ninyo ang Panginoon. Ayan. Sa Panginoon po, ang pinakamalaking kasalanan ay yung pagpapahalaga sa pilak at ginto. Hindi lang po sa mga rebulto, kundi sa pilak at ginto. At ito ay ginagawang mga rebulto, nilalagyan ng mata, nilalagyan ng tainga, nilalagyan ng bibig, datapot walang anuman. Alam po ninyo, ang may kasabihan tayo, money speaks. Ha? Mga minamahal sa Panginoon, kasuklam-suklam kapag pinapahalagahan natin ng husto ang ating kayamanan kaysa sa Diyos. Kapag ang kayamanan ang pinagsasalita natin upang masunod yung ating kagustuhan, yan ang malaking kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos. Ang ginto at pilak ay marapat ginagamit para sa kabutihan ng ating kapwa. Kung ito man ay magsalita, ay magsasalita ng kabutihan ng pag-ibig ng Diyos. Hindi ng mga bagay na makasisira sa gawain ng Diyos. Tingnan po natin sa Zacarias 7:9 hanggang 12. Ano siya sabi? Ganito ang sinalita ng Panginoon ng mga hukbo na nagsasabi, Mangaglapat kayo ng tunay na kahatulan at magpakita ng kaawaan at ng kahabagan ng bawat isa sa kanyang kapatid. At huwag ninyong pighatiin ang babaeng baos niyang ulilaman, ang taga-ibang lupa niyang dukha man, at sino man sa inyo ay huwag mag-isip ng kasamaan sa inyong puso laban sa kanyang kapatid. Ngunit kanilang tinanggihan dinggin at kanilang iniurong ang balikat at nagtakip ng pakinig upang huwag nilang marinig. Oo, kanilang ginawa na parang batong diamante ang kanilang puso upang huwag magsidinig ng kautusan at ng mga salita na pinasugo ng Panginoon ng mga hukbo sa pamamagitan ng kanyang espiritu.
ng mga unang propeta, kaya't dumating ang malaking puot na mula sa Panginoon ng mga hukbo. Ayan, sinasabi ko na magmula pa sa umpisa, ipinag-utosan ng Panginoon na ating pahalagahan ang mga balo, ang mga dukha, ang mga ulila. Datapwat sa halip na ito ay alalahanin at bigyan ng mabuting katulang ay dinuduwagi, inaapi. Ito ang napakalaking kasalanan sa harapan ng Panginoon na ano pa ang wika, sila ay kanyang parurusahan. Tatandaan po, ang bawat isa, mahal na mahal ng Diyos, napakahalaga sa Kanya. Maging yung tinitingnan natin pinakamaliit, pinakadukha, pinakapangit na sa ating paningin, mahalaga yan sa Diyos. At anytime na tayo'y gumagawa ng mga bagay na lalong nagbababa sa kanila, tatandaan po ninyo, kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos. Okay po, at ngayon naman po sa ating pangatlong katanungan, ano ang pinaka-asam-asam ng Diyos na makita sa kanyang bayan? Ayan, tingnan po natin sa awit 82. Ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng Diyos, siya'y humahatol sa gitna ng mga Diyos. Hanggang kailan magsisihatol kayo ng kalikuan at magsisigalang sa mga pagkatao ng masama? Hatulan mo ang dukha at ulila, gawan mo ng kaganapan ang napipighati at walang nagkakandili. Sagipin mo ang dukha at mapagkailangan. Iligtas ninyo sila sa kamay ng masama, hindi nila nadalaman ni naunawa man. Sila'y nagsisilakad ng paruot parito sa kadiliman. Lahat ng patibayan ng lupa ay nangakilos. Aking sinabi, kayo'y mga Diyos, at kayong lahat ay mga anak ng kataas-taasan. Gayon may mga mamatay kayong parang mga tao, mga bubuwal na parang isa sa mga pangulo. Bumangon ka, O Diyos, hatulan mo ang lupa, sapagkat iyong mamanahin ang lahat ng mga bansa. Ayan. Dito po ay parang sinasabi, kayo'y mga Diyos. Alam po ninyo, bilang mga tao, feeling kasi natin tayo ang Diyos. Ang gusto natin tayo ang nasusunod. Yan po ang karaniwan. Gusto natin tayo ang nasusunod at ang gusto natin, yun ang dapat na mangyari. Kaya tayo nagpapakang Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, kayo'y mga Diyos. Subalit, isang bagay ang kinakailangan, ibigin ninyo ang mga dukha. Hindi kinakailangan tayo maging mga Diyos. Alam po ninyo, nagiging para tayong mga Diyos sapagkat ang gusto natin, yun nga kung ating damdamin, yun ang masusunod. Kung ano ang masaya sa akin, kung ano ang maginhawa sa akin, yun ang mangyari. Wala akong pakialam sa inyo. Wala akong pakialam sa mga policy. Ang importante, yung gusto ko ang siyang mangyari. Yun ang malimit na nangyayari sa ating mga buhay. Dapat tatanda ninyo, mga minamahal, sabi ng Panginoon, yung ating pagsunod na para bagang tayo ang Diyos, yung tayo ang na-please at hindi na baling tayo makasakit ng iba, sabi ng Panginoon, huhukuman kayo. Lilipulin kayo, ang sabi ng Panginoon. Bagaman kayo nagpapakang Diyos, sa totoo tayo yung mga anak ng Diyos, sapagkat tayo nilikha ng Diyos. Subalit hindi marapat na feeling natin tayo na ang Diyos. Ano po? Kinakailangan tayo ay mga anak lang ng Diyos. At ang ating prinsipyo, ang ating isa sa kabuhayan, kung ano ang ayon sa karakter ng Diyos. Hindi yung nagpapakang Diyos. Okay po, at sa pang-apat po nating katanungan, ano ayon kay Kristo ang higit na mahalaga sa ating paglilingkod sa Diyos? Ayan, titingnan po natin sa Mateo 23 hanggang 30, ano po ang sinasabi? Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat nangbibigay kayo ng sa ikapo ng yerba buena at ng anis at ng pomino, at inyong pinababayaang di ginagawa ang lalong mahalagang bagay ng kautusan. Nadili iba't ang katarungan at ang pagkahabag at ang pananampalataya. Datapwat,
dapat sana ninyong gawain ang mga ito at huwag pabayaang di gawin niya ang yaong iba. Kayong mga taga-akay na bulag na inyong sinasala ang lamok at nilulunok ninyo ang kamelyo. Sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseo, mga mapag-imbabaw, sapagkat inyong nililinis ang labas ng saro at ng pinggan, datapot sa loob ay puno sila ng panglulupig at katakawan. Ikaw, bulag na pariseo, linisin mo muna ang loob ng saro at ng pinggan upang luminis naman ang kanyang labas. Sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat tulad kayo sa mga libingang pinaputi na may anyong maganda sa labas, na tapat sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay na tao at lahat ng karumalduman. Ngayon din naman kayo sa labas ay nangagaan yung matuwid sa mga tao, na tapat sa loob ay puno kayo ng pagpapaimbabaw at ng katampalasanan. Sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat itinatayo ninyo ang mga libingan ng mga propeta at inyong ginagayakan ang mga libingan ng mga matuwid. At sinasabi ninyo kung kami sana ang nangabubuhay ng mga kaarawan ng aming mga magulang, hindi kami nangakaramay nila sa dugo ng mga propeta. Ayan, mga minamahal, tatandaan ko, sinusunod man natin ang lahat ng kautusan ng Diyos sa pinakamaliit na detalye, kagaya ng pag-iikapo ng anis ng Hermabuena. Ibig sabihin, yung anis, binibilang talaga mismo para siguradong ikasampung bahagi ay sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, sa aba ninyo, mga Pariseo, kayo'y nagiging tapat sa mga maliliit na bagay, subalit kinaliligtaan ninyo ang pinakamahalaga sa lahat, ang pag-ibig sa kapwa. O mga minamahal, tayo bilang Seventh-day Adventist, tayo'y parating nagmamalaki na tayo ay tumutupad sa utos ng Diyos. Ang tanong, kumusta ang pag-ibig natin sa ating kapwa? Kapag tayo po ay mayroong mga programa ng pangangaral, handa po ba tayo na gumasto para sa ikaliligtas ng ating kapwa? O parati natin iniisip yung ating sarili? Pero sinasabi natin tayo ay tumutupad sa lahat ng utos ng Diyos. Kagaya rin nung magtanong sa Panginoon na mayaman, lahat ng yan ginagawa ko na, Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, sa aba ninyo, para kayong mga libingan, para kayong nicho, maputi, malinis sa labas, pero sa loob, bulok. Mga minamahal, ganun po pala. Kapag tayo ay hindi natutong magmalasakit sa ating kapwa, magpahalaga sa pangangailangan, lalo higit sa kaligtasan ng ating kapwa, ang sinasabi ng Panginoon, bulok ka. Masakit pakinggan, ano po? Pero yan ang katotohanan. Kaya sabi ng Panginoon, sa aba ninyo. So pakatatandaan po, hindi sapat na sinusunod natin yung 10 utos. Ang pinakadakilang utos, ang pag-ibig sa kapwa. Kumusta po kaya sa ating iglesia? Kumusta, paano natin kinakausap yung nakikita natin mga nagkakasala? Paano natin pinakikitunguhan yung inaakala natin na hindi tapat sa Panginoon? Pinagpapakitaan ba natin ng pag-ibig o ng galit? Ikaw dapat kang tanggalin sa iglesia kasi ganito, ganyan yung ginagawa. Ganun po ba? Sana po naman makita sa atin ang pag-ibig, sapagkat ito po ang pinakadakilang utos, pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa-tao. Okay po, at ngayon po narito na tayo sa last question o sa huling katanungan, number 5. Sinong kapwa ang tinutukoy ng Diyos na marapat nating ibigin ng tulad sa ating sarili? Ayan. So siguro po naman ay alam na ninyo ang kwento ng Lucas 10:25 hanggang 37. Ano po? Yung Samaritano. Alam po ninyo, ang Samaritano napakababa ng tingin sa kanila ng mga Hudyo. Bakit po? Sila ay itinuturing ng mga makasalanan. Sa totoo lang,
Hindi maaaring ang isang Hudyo ay tutuloy sa bahay ng isang Samaritano. Hindi siya gustong tutungtong sa lupain ng mga Samaritano. Hindi niya gusto na kapag isang Samaritano makikipag-usap sa harapan nila, ang Samaritano ay nandun sa pinanggagalingan ng hangin at ang hangin ay pupunta sa isang Hudyo. Hindi pwede yun sapagkat para sa kanila mahahawa sila ng karumihan nitong mga Samaritano. Datapwat ang tanong, ano ba ang nangyari sa kwento? Ano ang ginawa nung saserdote? Ano ang ginawa nung Levita? Nung makita nilang mayroong isang sugatan, sila yan po, dumaan sa ibang daan, iniwasan. Datapwat itong Samaritano na iniisip nilang masama, siya ang tumulong sa pangailangan ng kanyang kapwa. So, tatanda po ninyo, ang tunay na anak ng Diyos ay kagaya ng Samaritano. At sino po ang ating kapwa na tinutukoy sa banal na kasulatan? Sino man, ulitin ko po, sino man na nangangailangan. Ano man ang kanyang anyo, ano man ang kanyang kulay, ano man ang kanyang taas, ano man ang kanyang inabot sa pag-aaral, ano man ang kanyang status sa buhay, sa panahon ng pangangailangan, siya ang dapat nating tulungan. Siya yung tinatawag na kapwa na dapat nating mahalin, dapat nating ibigin. So tatandaan po, wala akong pinipili na lahi rito. Ang pinipili ng Diyos, yung may malinis na puso. Bakit nasabing malinis? Sapagkat hindi sarili ang kanyang iniisip, kung papaano makatutulong sa iba. Hindi lang yung kanyang sarili. Mamahalin natin yung ating sarili, pero katumbas niyan ang pagmamahal sa ating kapwa. Okay, at dito po natatapos ang ating talakayan at iiwanan po namin sa inyo ang mga pagbubuod na ito o summary ng ating pinag-usapan upang lalo po nating maunawaan ang ating topic na ito. Number 1, ang pinakadakilang kautusan ay ibigin ng Diyos ng buong puso at buong kaluluwa at katimbang nito ang pantay na pag-ibig sa sarili at kapwa-tao. Number 2, ang pag-ibig sa sanlibutan at pagwawalang bahala sa pangailangan ng iba ang pinakadakilang kasalanan. Number 3, walang ibang hinihingi ang Diyos kundi ang katarungan at pag-ibig sa kanyang mga iniibig, ang mga nangangailangan. Number 4, katarungan, pagkahabag at pananampalataya ang sukatan ng tunay na pagiging anak ng Diyos. At number 5, ang ating kapwa na marapat ibigin ay sino mang nangangailangan ng tulong, lalo't higit ng kaligtasan. Yan, mga minamahal, narito ang pagtitigan ng mga banal ng mga nagsisitupad ng utos ng Diyos. Tatandaan, ang pinakamahalagang utos, pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Tayo po'y manalangin. Ama po namin banal, kami po'y lumalapit sa iyo, nagpapasalamat na iyong ihinayag sa amin ang katotohanan ito. Subalit tayo pong natagpuan na marami pa kami mga pagkukulang at mga pangangailangan. Kaya mga banal, kami po'y sama-samang dumadalangin. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kasalanan at mga kahinaan. Tulungan kami na magkaroon ng ibayong pag-ibig katulad ng iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Upang kung magkagayon, mahayag ang tunay na kadakilaan ng iyong katwiran, kabanalan, at marami pa ang lumapit upang sumamba, magpasalamat, magpuri sa iyong dakilang pangalan. O mabanal ang iyo po nawang pagpapala, patuloy na ipagkaloob sa bawat isa sa amin. Lalo higit sa mga kapatid namin ito na patuloy na nagsusubaybay sa programang ito at patuloy na ibinabahagi ito sa kanilang kapwa. Ang pagpapala po nawa, iyong ipagkaloob sa kanila at sa bawat isa sa amin sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. So mga minamahal, hanggang sa susunod po, muli tayong magsama-sama sa tulong at gabay ng ating Panginoon. God bless po mga kapatid.